Dami talagang isyong natabunan o naipit dito sa impeachment trial. Kaya talagang sana matapos na rin ito. Magkaroon na ng liwanag at makapokus na ang ating pamahalaan at ang mga mamamayan sa kanya-kanyang mga trabaho. Sa tingin ko, naapektuhan na rin yung ibang ahensya ng gobyerno dahil dito sa issue ng trial. Pero wala tayong magawa. Yan naman po pinag-uutos ng batas. Pati mga mamamayan nagsusubaybay, ano rin, naapektado rin yung kailang oras sa trabaho dahil gusto nilang makarinig at malaman kung anong nangyayari. Pero ganun pa man, yan po yung parte ng rule of law na pinapairal. Hindi ho pwedeng basta manghuhusga, walang trial. Dapat meron due process. Ang trial, parte ng due process ng magkabilang panig. Prosecution, akusado, at yung mga judge ay mag-decide. Yan po yun. Tayo naman, observer, at may kanya-kanyang opinion, interpretation, at personal na mga pananaw. Kung may kampihan man, normal lang yan. Pero ang mananaig pa rin ay ang katotohanan. Okay? Pero ganun pa man, marami hong magagandang balita, positibong balita. Ito hong controversial na Pax Selica. Parang dumadami na ho ang nagkaka-interes. Kahit mga negosyante, pabor dyan. Yung ibang mga politiko, pabor din. Kung meron mang ayaw, maaaring may political issue or anti-government o ayaw kung anumang malalim na dahilan o personal. Pero pag ang atin hong pag-uusapan ay kabuhayan, trabaho, income, development, abay, hindi ho masama yan para sa akin. Kaya malaki ang chance na ito'y pagkalooban or paghandaan ng gobyerno. Actually, pinaghahandaan na ito'y hindi pwedeng tanggihan. Kasi ang lahat ng naging Pangulo ng ating bansa at maging si Pangulong Marcos ngayon, pag nagbibiyahe sa abroad, sa lahat ng bansa, laging hinihikayat ang kapitalistang dayuhan pumasok ng Pilipinas. Laging inilalabi natin na meron tayong mga ganitong klaseng pwedeng gawing negosyo, open tayo sa ganito, nilalaban natin ng korupsyon para magtiwala ang negosyante, maraming mga lugar sa dami ng isla sa Pilipinas, meron tayong kakayanan at bigyan natin ng proteksyon sila. Ganun po yan eh. Ay ito po, Pax Selica, malaking business galing sa Estados Unidos. Sa mga bansang kapitbahay natin na meron ng Pax Selica, auunlad nila eh. Maraming na bigyan ng trabaho. Di ba? Tulad nga sa Singapore, maliit na bansa, mayaman na sila. Kaya nga sa kanila, mas marami ang mga workers o nagtatrabaho na dayuhan kaysa sa lehitimong Singaporean. Ako, alam ko yan, madalas ako napupunta dati dyan eh. Marami doon naman nagtatrabaho, dayuhan. Sobra na ang trabaho, sobra na yaman nila, mayaman talaga sila. Pero patuloy nagpapayaman. Tayo kulang eh, marami pang Pilipino, walang trabaho. Marami pang dapat na gawin, development, kulang pa tayo. Kulang tayo sa pera. Diba? Kung papasok ko itong $1 billion business at gagawing mabuti ng ating pamahalaan na papabor sa atin yung income, huwag tayo masyadong magpapatali dyan. Yan naman ang issue dyan. Yung iba kaya nangangamba eh. Baka daw gamitin lang tayo, baka naman lugi pa tayo. Nakuha yung ating mga lupain dyan sa Central Luzon, magamit lang ng dayuhan, kakaunti naman ang ating pakinabang, magkulang tayo sa supply ng tubig at saka kuryente na power, na siyang mahigit na kailangan sa business na yan, sa semiconductor at saka artificial intelligence at iba pa, electronics business. Yun po yung mga negative. Siyempre, meron naman departamento, advisor, may mga input, may mga idea, ang mga cabinet secretary, business community, privado at local, national government, nandun lahat yan eh. Pabor ito sa mga taga Central Luzon, especially ang Tarlac. Automatic, kikita ang probinsya ng Tarlac sa buwis pa lang. Pagka ho nag-operate na, siguradong hindi lang taga Tarlac ang mga Pilipinong magkakaroon trabaho. Buong Central Luzon, baka nga iba, taga kung saan pa manggagaling. Kasi ang sinasabi dito, 200,000 more or less na trabaho ang mga may pagkakaloob. Ayun, di ba? Isa lang yan sa positibo na tila inaaral na. Pagdating yata ng November, meron ng, kung hindi man final, ay mga desisyong gagawin ng gobyerno tungkol dito. Tulungan natin ang gobyerno maging matatag sa pagdesisyon dito. Pag ito kasi nasimulan, hindi naman kaagad-agad matatapos, ito yung mamamana ng susunod na presidente.
itutuloy na lang ito, malaking tulong sa ekonomiya. Hindi naman ang Marcos administration lang ang makikinabang yan. Kasi nga, kulang-kulang na 2 taon na lang ang Marcos administration. Bago maitatag yan, aabot yata ng ilang taon pa. So yung susunod na administration, makikinabang yan. Kaya sana huwag politikahin. Kung anong masimulan ngayon ng gobyerno, ituloy-tuloy. Makikinabang tayo. Okay? Yan po yan. Isa lang yan sa mga issue. Marami pa yung tungkol sa mga project ng gobyerno, tuloy-tuloy lang. Binabanata lang ng iba. Ha? Hinahanapan si Secretary Dizon kahit wala pang 1 taon, pero marami na nagawa yung mama. Marami na discovering anomalya or mga project na katingawangwang, kanyang kinukumpuni. Marami na inaayos na, ongoing na yung lahat ng Maharlika Highway sa buong Pilipinas. Pinagaganda na. Flood control, hindi naman pinabayaan. Wala tayong magagawa. Talagang naging problemang malaki, pero hindi naman nagpapabaya. Katunayan itong budget for 2027 ay meron pong 107 billion yata para sa flood control. Kasi hindi talaga pwedeng wala. Ngayon lang taong ito, nawala dahil talagang may problema. Sa next year, gagawin ulit kasi talagang yung mga pagbaha, hindi naman mawawala yan. Titindi pa nga yan pagdating ng araw dahil nga ho sa pagbabago ng panahon. Ayan. Tayo naman, at ang inyong lingkod at ang aking mga channel, basta suportahan lang po ninyo, susuporta tayo sa gobyerno, ipapaliwanag natin ang mga nangyayari, ibabalita natin, walang personalan, walang nag-uutos dito, walang pwedeng magdikta rito, hindi tayo katulad ng mga tauhan ng Vice President, sumusunod lang sa kahit anong utos, tama o mali, sinusunod nila dahil utos. Tayo hindi, meron tayong sariling pagdedesisyon at kung ano yung positibo at maganda para sa lahat. Yan ang ating pinag-uusapan madalas dito. Kung meron nagagalit dahil tinatamaan, baka sila merong pinagtatanggol. Ganun lang naman eh. Kung wala kang interest, bakit ka magagalit? Kung wala kang personal interest at political interest, bakit ka naman magtatampo sa ating mga tinatalakay? Ito'y pambayan, national. Para sa lahat. Hindi naman ho tayo dito may kinakampihan na kung kakampi tayo sa mali. Although sinasabi nila ay corrupt itong gobyernong ito, di maglabas kayo ng resibo at pagpapatunay, mag-file kayo ng kaso. Kung wala naman puro paratang, ba't naman kayo aking kakampihan? Yung mga na-involved sa corruption, kaya sila na kinakasuhan at pinakulong kasi may basihan. Dumadaan naman sa due process, proseso. Yun lang yun. Di ba? Hindi naman ibig sabihin kayo ayaw sa gobyerno, tapos pag inimbestigahan kayo, galit. Pag ibinalita namin na nag-inimbestigahan kayo, nagagalit sa amin, yung kababawan ng kaalaman. Yan yung kayo yung mga one-sided na paniniwala. Basta pera ng bayan at kapangyarihan ng pinag-uusapan pansamantalang ibinigay ng tao. Pag kayo nagkamali yan, kahit sino, subject for criticism, subject for investigation, at dapat panagutin.